Kung naririnig mo ito ngayon, hindi ito aksidente dahil may mensaheng espiritual na nakalaan para sa iyo at ito ang sandaling magbabago ang daloy ng iyong buhay. Ilang beses mo nang naramdaman na kahit anong pilit mong magtrabaho, magdasal at magsakripisyo, parang hindi pa rin dumarating ang kasagutan. Ilang gabi mo nang ipinikit ang iyong mga mata habang umiiyak sa katahimikan, nagtataka kung bakit tila pinaparusahan ka ng mundo habang ang iba ay tila umaapaw sa biyaya. Pero ngayong sandali, habang pinapakinggan mo ang panalangin ito, may pintuan sa langit na unti-unting nabubuksan para sa iyo. Oo, ikaw. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang sumigaw dahil narinig ka na ng Diyos kahit sa mga bulong ng puso mo. At ngayong araw na ito, ang kasaganaan ay sisimulang dumaloy sa bawat aspeto ng iyong buhay. Walang magic dito, kundi pananampalataya, paniniwala, at pagtanggap ng biyayang nakalaan talaga para sa iyo mula pa noong una. Ang panalangin ito ay hindi ordinaryo. Ito ay gabay mula sa langit, isang tugon na hindi mo hiningi ng malakas pero dininig. At ngayong ipagpapatuloy mo ang panalangin ito, huwag mong hayaang hadlangan ng takot, duda o pagkadismaya ang pagpasok ng mga biyayang ito. Ito ang oras mo, ito ang araw mo. Simula ngayon, ang enerhiya ng kasaganaan ay magkakaugat sa iyong puso at maglalakbay sa buong buhay mo. Manatili, makinig, manalangin. Dahil ngayong araw, prosperity will flow into your life today. Marahil walang nakakaalam kung gaano kabigat ang mga pasan mo sa bawat araw na dumaraan at sa bawat ngiti mong pilit ay may mga luha na ayaw na lang tumulo. Hindi nila alam kung ilang beses mo nang inipit ang sarili mong mga pangarap para lang may maipambili ng pagkain, kung ilang beses mong inuna ang iba kaysa sa sarili mo, at kung ilang gabi mo nang iniisip kung kailan matatapos ang paulit-ulit na siklo ng pagkakapos, pag-aalala, at pagdarasal ng walang katiyakan kung may kasagutan. Ilang beses mo na bang tinanong si Lord, bakit parang ako na lang palagi ang kinakapos? Ilang beses mong sinabing, ginagawa ko naman ang tama, pero bakit hindi sapat? At kahit hindi mo na ito sinasabi ng malakas, naririnig pa rin ng langit ang bawat buntong hininga mo. Hindi mo kailangang ipakita sa mundo kung gaano ka nasasaktan. Dahil sa panloob mong katahimikan, umiiyak ang puso mo, naghahanap ng sagot, ng direksyon, ng pag-asa. Pero ngayong sandaling ito, ang mismong kaluluwa mo ang kinakausap ng Diyos at sinasabi niyang hindi mo na kailangang lumaban mag-isa dahil hindi ka iniwan, hindi ka binitawan. At ngayong oras na ito, siya na mismo ang lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin ito para sabihin, anak, hindi pa tapos ang kwento mo. Maaaring mabagal ang pagdating ng kasaganaan, pero hindi ito nawawala sa plano niya. Bawat patak ng luha mo ay bilang, bawat dasal mo ay tinatanggap, bawat pagtitiis mo ay pinipigilan lang ng panahon, hindi ng langit. Ngayong araw, gusto niyang yakapin mo ang mensaheng ito, hindi bilang pampalubag loob, kundi bilang pahiwatig na may nilalapit na pagbabago. Hindi mo kailangang intindihin kung paano ito mangyayari. Basta hayaan mo lang na mangyari dahil ang himala ay hindi palaging dumadaan sa luhika. Minsan, kailangan mo lang maniwalang sapat ka na, karapat-dapat ka na at handa ka nang tumanggap. Hindi ba't matagal mo nang hinihiling na kahit minsan makaramdam ka ng ginhawa? Hindi ba't gusto mong maranasan kung paanong mamuhay na hindi natatakot sa kinabukasan? Hindi ba't pinangarap mong magkaroon ng panatag na isipan, sapat na pera at tuloy-tuloy na daloy ng biyaya? Lahat ng ito ay hindi imposibleng mangyari at ang katunayan niyan ay ang mismong pakikinig mo ngayon. Walang dumarating sa atin nang wala sa takdang oras at walang panalangin ang nawawala ng saysay kung ito ay inaalay ng buong puso. Kaya ngayon, yakapin mo ang panalangin ito. Isuko mo sa Kanya ang bigat at hayaan mong ang kapalit ay kaginhawaan. Sapagkat sa katahimikan mo, pinapakinggan ka. Sa paghihintay mo,
may inihahanda, at sa pananampalataya mo may ipagkakaloob. Manatili, dahil hindi ito panalangin tulad ng iba. Ito ang panalangin babasag sa tanikala ng kakapusan at magbubukas ng lagusan ng kasaganaan para sa buhay mo simula ngayon. Ngayon ay panahon na para tanggapin mo ang isang lihim na hindi itinuro sa iyo ng mundo, na ang kasaganaan ay hindi ipinagkakait ng Diyos, kundi hinihintay lamang na bukas ang puso't pananampalataya mo para ito'y tuluyang dumaloy. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng sobra para patunayan na karapat-dapat ka, dahil sa mata ng langit, sapat ka na, mahalaga ka, at nilikha ka upang mabuhay ng may kaganapan. Ang mga panalangin mo na tila walang kasagutan ay hindi tinanggihan, kundi inipon, pinagyaman, at ngayon ay malapit ng bumuhos sa buhay mo sa paraan na hindi mo maisip. Ngunit kailangan mo munang maniwala, hindi gamit ang isip kundi gamit ang puso. Dahil ang himala ay hindi dumarating sa mga may perpektong plano, kundi sa mga handang manalig kahit wala silang kasiguraduhan. At sa panalangin ito, nagsisimula ang pagbabago. May espiritual na batas na nagsasabing, kung ano ang iyong ipinapahayag, iyon ang iyong inaanyayahan. Kaya habang sinasambit mo ang mga salitang darating, ang langit ay tumutugon at ang enerhiya ng kasaganaan ay kumikilos sa pabor mo. Kaya ngayon, bago natin simulan ang mismong panalangin, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at isiping muli ang lahat ng dahilan kung bakit mo ito pinapakinggan. Pakiramdam mo ba'y palagi kang naiiwan? Pakiramdam mo bang hindi sapat ang lahat ng ginagawa mo? Napapagod ka na bang paulit-ulit na magsimula pero laging natatapilok? Ngayon ang araw para palitan ang paulit-ulit na pagkabigo ng isang daloy ng tagumpay na hindi mapipigilan. Hindi ito base sa swerte. Ito ay biyayang pinanghahawakan ng pananampalataya. Kaya kung sa puso mo ay totoo ang paniniwala mo na hindi ka nilikha para maghirap, sabihin mo sa sarili mo ngayon, karapat-dapat ako sa kasaganaan. Ulitin mo sa isip mo habang naririnig mo ito, hindi na ako babalik sa dati. At kung ramdam mo na ang panalangin ito ay dumarampi na sa espiritu mo, isulat mo ang salitang Amen sa komento, hindi bilang ritual, kundi bilang simbolo ng pagtanggap. Hindi ito para sa algorithm, kundi para sa langit. Dahil bawat salitang isinusulat mo ay nagiging eko sa mundo ng espiritu. At sa sandaling ito, tinatanggap na ng langit ang tugon mo, manatili ka, sapagkat ang panalangin susunod ay hindi ordinaryo. Ito ay panalangin magbubukas ng pinto sa isang bagong yugto ng kasaganaan, at ang buhay mo ay hindi na muling magiging pareho. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay lumalapit kami sa iyong banal na presensya, hindi bilang perpektong nilalang, kundi bilang mga pusong sugatan, pagod at uhaw sa pag-asa. Narito kami ngayon, humihinga ng dahan-dahan, pilit na itinatago ang mga luhang gusto ng pumatak, habang ibinubulong namin sa iyo ang mga salitang hindi namin masabi sa iba. Panginoon, pagod na po kami. Pagod na sa kakaisip kung paano aahon. Pagod na sa kakapilit maging matatag kahit sa loob ay basag-basag na. Pero kahit pagod na kami, narito pa rin kami. Kumatok, humihiling, nagtitiwala. Alam naming hindi aksidente na naririnig namin ang panalangin ito ngayon. Ito ay tanda, ito ay hudyat, ito ay himala na umabot sa amin sa oras na akala namin ay wala ng sagot. Kaya ngayong sandaling ito, hinihiling namin, Ama, abutin mo kami. Yakapin mo ang aming puso. Palambutin mo ang aming loob. Linisin mo ang aming diwa sa lahat ng takot, pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Hinihiling namin na sa bawat salitang sasambitin, dumaloy ang iyong lakas sa aming espiritu. Hayaan mong ang bawat salita ay maging ilaw sa aming madilim na landas at bawat dasal ay maging daluyan ng iyong kagalingan at kasaganaan.
Sa oras na ito, Panginoon, itinatapat namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Hindi po kami naghahangad ng sobra. Nais lang po naming mabuhay ng may kapayapaan, may sapat para sa aming pamilya, may katiyakan sa kinabukasan. Nais naming maramdaman na kami ay hindi nakakalimutan ng langit. Kaya't sa ngalan ni Jesus, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at pagsuway. Linisin mo kami, Ama, upang maging daluyan kami ng iyong kabutihan. At ngayon, Ama naming nasa langit, binubuksan namin ang aming mga puso, walang alinlangan, walang takot, walang pagtatago. Narito kami, Ama. Ihulog mo po ang iyong pabor, ipadala mo po ang iyong mga anghel. Ipadama mo sa amin na hindi pa huli ang lahat, na ang iyong pangako ng kasaganaan ay totoo, buhay, at dumarating ngayon sa mga anak mong handang maniwala. Panginoon, sa sandaling ito ay tinatanggap namin ang iyong presensya na dumadaloy sa bawat sulok ng aming silid, sa bawat tibok ng aming puso, sa bawat bulong ng aming kaluluwa. Hindi po kami lalapit sa iyo bilang mga taong may lahat, kundi bilang mga anak mong nangangailangan ng paggabay, pagyakap at pagangat. Marami sa amin ang hindi na alam kung paano bumangon sa bawat umaga, kung paano ngumiti habang dinadala ang bigat ng mundo sa dibdib. Marami sa amin ang natutong magsinungaling sa sarili, sinasabing ayos lang kahit hindi. Sinasabing sapat na kahit hindi. Sinasabing kaya pa kahit wala na talagang natitira. Pero sa harap mo, Panginoon, hindi namin kailangang magsinungaling. Sa harap mo, pwede kaming maging totoo. At ang totoo, Ama, ay nangangailangan po kami ng kaginhawaan, hindi lang sa bulsa kundi sa puso. Kaya't sa panalangin ito, binubuksan namin ang bawat bahagi ng aming buhay na pilit naming pinagtatakpan. Binubuksan namin ang aming kahirapan, ang aming mga utang, ang aming mga kulang, ang aming mga takot sa hinaharap. At sa pagbubukas naming ito, hinihiling namin na pumasok ka. Pumasok ka sa bawat butas ng aming ekonomiya, sa bawat pader ng aming bahay, sa bawat silid ng aming isip. At sa iyong pagpasok, dalhin mo ang kasaganaan. Isinusuko namin sa iyo ang lahat ng alam naming hindi na namin kayang dalhin. Itinataas namin ang bawat bayarin na hindi namin alam kung paano babayaran. Itinataas namin ang bawat pangarap na paulit-ulit naming inilibing para lang mabuhay sa realidad. Itinataas namin ang bawat pangungulila, bawat pagkabigo, bawat pagkakataong akala namin ay saglit na lang ay aahon na pero muli na namang lumubog. At sa pag-angat ng mga ito, hinihiling namin, Ama, na palitan mo ito ng katiyakan. Bigyan mo po kami ng trabaho na magbubukas ng pinto sa panibagong kabanata. Bigyan mo kami ng kliyente, ng negosyo, ng proyekto, ng biglaang pagpapala na magiging hudyat ng iyong galaw. Hindi po namin pinipilit ang iyong kamay, kundi ibinibigay namin ang aming pananampalataya. Sapagkat alam naming ang pananalig na buo ay kayang gumawa ng imposible. Kaya ngayon binibigkas namin ng buong paniniwala. Ako'y pinagpala na. Ako'y umaapaw na sa biyaya. Ang pera ay dumarating sa akin sa paraang tapat, mabilis at masagana. Araw-araw ako'y inaakay patungo sa kasaganahan. Hindi ako mahuhuli, hindi ako mapag-iiwanan sapagkat ang Diyos ay kumikilos para sa akin. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin na alisin mo ang bawat tanikala ng kahirapan na pumipigil sa aming pagangat, bawat salitang binitiwan laban sa aming pag-unlad, bawat sumpang hindi namin alam na bumabalot sa aming salapi, bawat negatibong paniniwala na naging ugat ng kakapusan. Wasakin mo po ang bawat hadlang na nagpapabagal sa pagpasok ng iyong biyaya. Sa ngalan ni Jesus, tinatakwil namin ang diwa ng kakulangan at pinapalitan ito ng espiritu ng kasaganaan, katiyakan at kapayapaan.
Panginoon, pawiin mo ang bawat takot na nagkukubli sa aming puso, takot na baka maubos, takot na baka hindi sapat, takot na baka mapahiya, takot na baka hindi na makabangon, sapagkat hindi ka Diyos ng takot, kundi ng pag-asa, at ang pag-asang ito ang kinakapitan namin habang binibigkas ang bawat salita sa panalangin ito. Ngayon hinihikayat namin ang aming kaluluwa na makita ang sarili sa mata ng langit, hindi bilang pulubi, kundi bilang anak ng hari, may karapatan sa kasaganahan, tagapagmana ng kalangitan. Sa isip namin ay ini-imagine namin ang isang mesa na punong-puno ng pagkain, ang mga kamay naming puno ng ani, ang mga pitaka naming hindi kailanman nauubos, ang aming mga account na inaapawan ng pabor. Nakikita namin ang sarili naming tahimik na natutulog sa gabi, walang inaalalang bayarin, walang kaba sa darating na bukas. Nakikita namin ang aming pamilya na masaya, masigla at may kaginhawaan. Nakikita namin ang sarili naming nagbibigay sa iba, tumutulong at nagpapalaganap ng kabutihan dahil kami mismo ay sobra-sobra na sa tinatanggap. Panginoon, patunayan mo sa amin na hindi kailanman huli ang lahat. Na kahit ilang beses kaming nadapa, kahit ilang beses kaming napagod, kahit ilang beses naming kinwestiyon kung may sagot ka pa ba, ngayon ay ipinaparamdam mong narito ka. Sa pamamagitan ng panalangin ito, hinihiling namin na pumasok ang iyong pabor sa aming araw-araw na buhay. Nais naming maramdaman na ang langit ay gumagalaw, na may tinutulak ka papunta sa amin, isang mensahe, isang koneksyon, isang bukas na pinto, isang tao, isang milagro. At kami po ay bukas kaming tumanggap, bukas kaming maniwala, bukas kaming sumunod. Kaya't sa oras na ito, habang patuloy kaming nananalangin, bigyan mo po kami ng tanda, isang maliit na senyales na nagsasabing, "Anak, narinig na kita, paparating na ang biyaya mo." Ama naming Diyos, salamat dahil sa bawat luha na tumulo, may kalakip itong pagtubos. Sa bawat pagsuko namin, may kapalit itong paglaya. At sa bawat panalangin naming hindi nasambit ng bibig, ikaw pa rin ang tumugon. Kaya ngayon, Ama, hindi kami magdududa. Hindi na kami mag-aalangan. Sa halip, sasambitin namin ang bawat salita bilang deklarasyon ng aming bagong simula. Ito na ang panahon na ang lahat ng tanong namin ay magkakaroon ng kasagutan. Ang lahat ng pagkakautang ay magkakaroon ng provisyon. Ang lahat ng kawalan ay papalitan ng kalakasan at kasaganahan. Sa iyong pangalan, O Diyos, binabasag namin ang espiritu ng pagkaalipin sa kahirapan. Ang mga lahing paulit-ulit na nabigo ay nagtatapos na ngayon sa amin. Kami na ang magiging simula ng bagong henerasyon na pinili mong pagpalain, itaas at gamitin bilang daluyan ng iyong kabutihan. Hinihiling po namin na ang panalangin ito ay marinig hindi lamang ng langit, kundi ng aming puso at isipan, na sa bawat salita may panibagong pananampalatayang tumitibok, may pag-asang bumabangon at may pag-ibig mong bumabalot sa amin. Alam naming hindi madali ang proseso. May mga araw pa ring puno ng pagsubok, may mga oras na tila walang galaw. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, pinipili pa rin naming maniwala. Pinipili pa rin naming kumapit sa iyong pangako, pinipili pa rin naming maghintay, hindi dahil gusto naming magtiis, kundi dahil alam naming may hinahanda kang higit pa sa kayang ibigay ng mundo. Panginoon, basbasan mo po ang aming mga kamay. Nais naming ang bawat galaw namin ay maging pagpapala. Basbasan mo ang aming isipan upang ang lahat ng ideya at desisyon ay may gabay ng langit. Basbasan mo ang aming mga paa upang kami dalhin sa mga lugar ng oportunidad at hindi ng panganib. Basbasan mo ang aming tahanan upang maging pugad ito ng liwanag, ng pag-ibig at ng kasaganaan. At higit sa lahat, basbasan mo po ang aming puso. Dahil dito po nasusukat ang tunay na pagyakap sa iyong layunin. Punuin mo po ito ng tapang, ng tiwala at ng kababaang loob upang sa gitna ng aming pagtanggap ng biyaya,
Manatili pa rin kaming mapagpakumbaba at marunong magpasalamat. Hindi po namin ninanais na yumaman para sa pansariling luho. Ang tanging hangarin po namin ay magkaroon ng sapat upang makapagpahinga ng may kapanatagan, upang makapagbigay sa nangangailangan, at upang makapagpatuloy sa buhay na may layunin at direksyon mula sa inyo. Sa pagkakataong ito, Ama, ipinapasa na po namin sa iyo ang buong direksyon ng aming buhay. Hindi na po kami aangkin ng kontrol. Hindi na po kami aasa sa aming sariling lakas o plano. Dahil nakita na po namin na ang mga plano namin, gaano man kaayos, ay kulang kung wala ka. Ang lakas naming minsang pinagmamalaki ay nauubos din. Kaya't sa panalangin ito, isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng bagay, mula sa aming kabuhayan, kinabukasan, pamilya, hangarin, hanggang sa mga lihim naming takot at pag-aalinlangan. Ikaw na po ang magtakda, ikaw na po ang manguna. At habang binibitawan namin ang kontrol, tinatanggap naman po namin ang kapangyarihan mong kumilos sa paraang hindi namin maisip. Panginoon, salamat po dahil hindi mo kami hinusgahan. Salamat po dahil kahit ilang beses naming binaliwala ang iyong paalala, narito ka pa rin, handang yakapin kami ng buo. Kaya't ngayon gusto naming sambitin ng buong puso. Oo, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong layunin sa buhay ko. Oo, Panginoon, handa na akong lumakad sa kasaganaan na ikaw ang nagbibigay. Oo, Panginoon, ayoko nang manatili sa dilim ng takot at kakulangan. Nais ko nang mabuhay sa liwanag ng iyong biyaya. Sa iyong pangalan, sinasabi naming ito na ang huling araw ng pangungutang. Ito na ang huling araw ng kawalang kasiguruhan. Ito na ang huling gabi ng pagtulog na may luha sa mata. Sapagkat mula ngayon, aagos ang kasaganahan. Magbubukas ang mga pinto. Magkakaroon ng hindi inaasahang promosyon, kontrata, bayad, regalo, pagkakataon. Makakatanggap kami ng tawag, ng mensahe, ng oportunidad na matagal na naming ipinagdasal. Hindi dahil kami ay swerte, kundi dahil kami ay minahal, pinili at pinagpala. At habang natatanggap namin ang mga ito, palalalimin pa namin ang aming ugnayan sa iyo. Hindi po kami lalayo sa pinanggagalingan ng lahat ng ito. Sa halip, itataas pa namin ang iyong pangalan, ipagkakalat namin ang iyong kabutihan. Ibabahagi namin ang aming mga kwento upang maging liwanag din sa iba. Dahil naniniwala kami, Ama, na ang pagpapalang tinatanggap namin ay hindi lang para sa amin, kundi para sa mga taong inilalapit mo sa amin. Kaya't ngayon pa lang, sinasabi na po namin, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong tapat na pangako. Salamat sa iyong pusong hindi nagsasawang magmahal. Salamat sa biyayang narito na. Hindi pa man namin ito hawak, alam naming paparating na. At sapat na po iyon para kami mapuno ng kapayapaan. Ngayon, Ama, habang patuloy kaming nananalangin, ipinapahayag namin na hindi na kami babalik sa dating takot. Hindi na kami papayag na ang duda ang magdikta ng aming mga desisyon. Hindi na namin hahayaang ang kahapon ang maglimita sa kinabukasan naming ipinangako mo. Itinatapon namin ang bawat kasinungalingang sinabi ng mundo tungkol sa amin, na hindi kami sapat, na hindi kami karapat-dapat, na hanggang dito na lang kami. Sapagkat ang totoo, kami iyong nilikha para sa higit pa. Kami iyong hinubog para sa mas malalim, mas malawak, mas mataas na layunin. Kaya't ngayong araw, inaangkin namin ang bagong kabanatang ito. Inaangkin namin ang kabanatang may kaayusan sa pananalapi, may katatagan sa loob, at may kapayapaan sa puso. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang bawat biyayang inihanda mo, hindi lang isa, kundi marami. Hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga darating pang taon. Hindi ito ilusyon, ito ay pananampalatayang isinasabuhay. At sa bawat araw na lilipas, kami ay lalakad ng may panatag na kalooban. Alam naming hindi kami kailanman nag-iisa. Alam naming ang langit ay laging may pakialam.
Alam naming sa gitna ng mundo na puno ng gulo, may Diyos kaming matibay, maawain at tapat sa Kanyang salita. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, binabasbasan din po namin ang aming paligid. Ang aming tahanan ay magiging pugad ng liwanag. Ang bawat sulok nito ay mapupuno ng kagalakan, ng tawa, ng kapayapaan. Hindi na ito magiging lugar ng pagtatalo o pag-aalala, kundi lugar ng pagpapalakas, pagmamahalan at pagkakaisa. Basbasan mo rin po ang aming mga desisyon. Sa bawat pagpili namin ng trabaho, ng pagkakakitaan, ng hakbang, naway palagi ka naming iniisip. Nais naming ang lahat ng ginagawa namin ay nakaayon sa iyong layunin, at sa lahat ng paglalakad namin, Panginoon, samahan mo kami. Magpatuloy kang mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, isang tahimik na gabi, isang yakap ng anak, isang pagbati mula sa kaibigan, isang mensaheng katulad nitong panalangin. Paalalahanan mo po kami lagi na hindi man namin hawak ang lahat ng sagot, hawak naman namin ang kamay mo. At iyon na ang sapat para ipagpatuloy ang laban. Hindi po kami perpekto, pero bawat araw ay gusto naming ialay sa iyo. At habang ginagawa namin ito, naniniwala kaming hindi na magtatagal. Mararamdaman na namin ang pisikal na pag-agos ng biyaya sa account, sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Sapagkat ikaw ay tapat at ikaw ang aming dakilang tagapagbigay. Panginoon, sa bawat paghinga naming ginagawa ngayon, sinasabi ng aming espiritu na kami handa na. Handa na pong tanggapin ang bagong kabanata na ikaw mismo ang nagsulat. Handa na pong iwan ang lahat ng kabiguan ng nakaraan, ang lahat ng pangungutya, ang lahat ng pagkukulang. Handa na po kaming lumakad sa isang buhay na may layunin, direksyon at kasaganahan, at hindi lamang para sa sarili namin, kundi para sa iba ring taong inilalapit mo sa amin. Panginoon, gawin mo po kaming instrumento ng iyong kabutihan. Tulungan mo po kaming maging pagpapala sa mga taong tulad naming dumaan din sa dilim. Nais naming pagyamanin, hindi lang ang aming kabuhayan, kundi pati ang aming kaluluwa. Nais naming lumago hindi lamang sa pera, kundi sa pananampalataya. Nais naming sumagana hindi lamang sa material, kundi sa kabutihan at pagpapakumbaba. Dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi lang nasusukat sa kung anong meron kami, kundi sa kung sino kami habang tinatanggap ito. Kaya't habang patuloy naming binibigkas ang panalangin ito, isinusulat na ng aming puso ang bagong deklarasyon. Ako ay pinagpala. Ako ay iniligtas mula sa tanikala ng kakapusan. Ako ay binibigyan ng bagong lakas, bagong pinto, bagong pagkakataon. Ang lahat ng nangangailangan kong salapi ay darating sa tamang panahon. Ang bawat bayarin ay mababayaran ng buo. Ang bawat pangarap ay hindi na mananatiling drawing kundi magiging ganap. At ang Diyos na tapat mula noon hanggang ngayon ay mananatiling gumagabay sa bawat hakbang. Hindi na kami matatakot, hindi na kami magdududa, hindi na kami kakapit sa nakaraan. Sa halip, kakapit kami sa iyong salita, kakapit kami sa mga pangako mong walang palya, kakapit kami sa katotohanang ang langit ay hindi maramot. At kahit ilang beses pa kaming nadapa, may Diyos na handang magsabing, "Anak, tumayo ka, may hinanda ako sa iyo." Kaya't ngayon, sinasabi namin ito ng may buong pananalig, Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa bagong simula. Salamat sa kasaganaan na aming tinatanggap ngayon. Hindi bukas, hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Sa mismong sandaling ito. Amen. Ama naming mapagpala sa katahimikan, pagkatapos ng aming panalangin, marahan naming nararamdaman ang iyong kapayapaan na dumarampi sa aming balikat, tila sinasabi mong, "Anak, tapos na. Ako na ang bahala." Walang ingay, walang sigawan, pero puno ng katiyakan na mula sa sandaling ito, hindi na kami lalakad ng mag-isa. Sa bawat salita na aming binigkas, may pinto kang binuksan. Sa bawat luha na tumulo,
may tanikala kang pinatid. Sa bawat buntong hininga, may bagong pag-asa kang ibinuhos. Kaya't ngayon, habang pinapakinggan naming muli ang katahimikan, hindi ito nakakatakot. Ito'y mapayapa, buo at punong-puno ng panibagong lakas. Hindi man namin hawak agad ang sagot, hawak naman namin ang iyong presensya. Hindi man namin makita ang kabuuan ng plano, nararamdaman namin na may ginagawa ka sa paraang mas mataas, mas dakila, mas tumpak kaysa sa aming inaasahan. Panginoon, salamat sa panalangin ito. Salamat sa panibagong paniniwala. Salamat sa pagsisimula ng bagong kabanata. Mula sa puso naming mapagpakumbaba, sinasabi namin, tinatanggap ko na ang lahat ng biyayang inilaan mo. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako mag-aalangan. Hindi na ako maghihintay ng kumpirmasyon mula sa mundo dahil ikaw na mismo ang nagsabi, panahon ko na. Oras ko na, at simula ngayon, hindi ko nabibitawan ang pananampalatayang ito. Panginoon, manahan ka po sa aming puso araw-araw. Paalalahanan mo kaming bumalik sa panalangin ito tuwing kami naduduwag, natatakot o naliligaw. Hayaang ang panalangin ito ay maging paalala na may Diyos na hindi kailanman natutulog, hindi kailanman lumimot, at hindi kailanman nabigo. At kung sa mga susunod na araw ay makaranas man kami ng pagsubok, tulungan mo po kaming maalala na ang pananampalataya ay hindi base sa sitwasyon, kundi sa salita mong buhay. Kaya't kahit anong mangyari, sasabihin pa rin naming, ako ay pinagpala, ako ay minahal, ako ay ligtas, ako ay kasali sa plano ng langit. Ako ay nilikha para sa kasaganaan at ngayon tinatanggap ko ito hindi lang sa salita kundi sa espiritu, sa damdamin, sa buong puso. Salamat Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat sa panalangin ito na magpapalit ng aming kapalaran. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa paggabay ng banal na espiritu, ito po ang aming taimtim na dalangin. Amen. Sa puntong ito, nararamdaman mo na ba ang katahimikan sa loob mo? Ramdam mo na ba ang kakaibang kapayapaan, ang kakaibang init, ang kakaibang katiyakan na hindi galing sa mundo kundi galing sa langit? Iyan ang senyales. Iyan ang pagpapatunay. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito damdaming lilipas. Ito ang mismong Espiritu ng Diyos na nagsasabing, anak, sinimulan ko na. Simula ngayon, ang daloy ng iyong buhay ay magbabago. Ang kasaganahan ay hindi na konsepto kundi katotohanan. Ang pinto na dati sarado ay ngayon ay unti-unti nang bumubukas. Ang mga panalangin akala mong walang sagot ay isa-isa nang tinutugon. Kaya sa oras na ito, hayaan mong sambitin ang paniniwalang ito mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ako na ito. Ako na ang pinagpala. Ako na ang bagong nilalang. Hindi na ako ang dating natatakot, nag-aalangan at paulit-ulit na nabibigo. Ngayon, ako ay puno ng tapang, pananampalataya at katiyakan. At kung ramdam mong totoo ito, isulat mo ngayon sa mga komento ang linyang ito. Akin na ito, ako'y pinagpala. Hindi para ipakita sa iba, hindi para umani ng reaksyon, kundi bilang tanda sa langit na handa ka na. Isulat mo ito bilang deklarasyon ng pananampalataya mo at hayaang ang bawat letra ay maging sigaw ng iyong espiritu. Sapagkat ang langit ay tumutugon sa puso na totoo, sa kaluluwang handang maniwala kahit wala pang ebidensya. At habang ginagawa mo ito, pinapatunayan mong ikaw ay hindi na alipin ng nakaraan. Ikaw ay tagapagmana ng langit. Sa oras na ito, sa mismong sandaling ito, may bagay na kumikilos para sa iyo. May desisyon, may koneksyon, may pagpapala, may pera, may milagro na papalapit na. At hindi ito mapipigilan dahil galing ito sa Diyos. Kaya't habang isinusulat mo ang iyong deklarasyon, habang pinakikinggan mo ang natitirang bahagi ng panalangin ito, tandaan mo, ang sandaling ito ang magbabago ng takbo ng iyong kasaysayan. Hindi mo ito napakinggan ng aksidente. Ipinatawag ka ng langit.
Inilapit ka sa mensaheng ito upang muling ipaalala na hindi ka kailanman iniwan, hindi ka kailanman nakalimutan, at lalong hindi ka ipinanganak para lang magdusa. May magandang simula na nagsisimula ngayon. At ang puso mong puno ng pananampalataya ay ang susi para ang lahat ng ito ay maganap. Manatili sa pananampalataya. Patuloy na manalangin at maghanda. Dahil ang iyong pagpapala ay dumating na. Ngayon na ang panalangin ito ay naipagdasal mo na ng buong puso, hahayaan mo bang matapos na lang ito dito? O pipiliin mong bitbitin ang presensyang naramdaman mo ngayon at isama ito sa bawat araw ng iyong buhay? Sapagkat ang biyayang sinimulan ng Diyos sa panalangin ito ay hindi natatapos sa pagtatapos ng video na ito. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mararamdaman mo sa mga susunod na oras ang mga senyales. Isang mensahe na hindi mo inaasahan, isang tawag na matagal mo nang hinihintay, isang sagot na parang tagal mong ipinagdasal. At kapag dumating na iyon, huwag mong kalimutan kung saan ito nagsimula. Sa isang sandali ng pananampalataya, sa isang panalangin tulad nito. At kung naramdaman mong may nangyari sa puso mo ngayong araw, nais kitang anyayahan sa isang bagay na higit pa sa pakikinig. Isang pagpapatuloy ng iyong paglalakbay. Bumalik ka bukas. Oo, bukas. Dahil may inihahanda pa ang langit para sa iyo. Hindi ito isang panalangin one time. Ito ay isang landas na binubuksan ng Diyos para sa mga taong handang sumabay sa kanyang galaw araw-araw. Kaya kung gusto mong ituloy ang paglalakbay na ito, sabihin mo ngayon sa sarili mo, babalik ako araw-araw para sa panibagong biyaya. At kung tunay mong naramdaman ang kapangyarihan ng panalangin ito, ibahagi mo ito sa isa pang kaluluwang alam mong nangangailangan. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang misyon. Dahil ang kabutihang natatanggap natin ay hindi dapat manatili sa atin. Ito'y dapat dumaloy at habang ginagawa mo ito, napapalawak mo ang pabor ng Diyos sa iyong buhay sapagkat siya'y nalulugod sa mga pusong nagbibigay mula sa pusong pinagpala. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng ganitong mga panalangin, nandito lang kami. Isang panalangin kada araw. Isang yakap mula sa langit sa bawat pagkakataon na pakiramdam mo'y mag-isa ka. Kaya ngayon, isulat mo sa mga komento, ang biyaya ko ay nagpapatuloy. Hindi para lang makita ng iba, kundi para marinig muli ng langit ang iyong pagtanggap. Isang simpleng deklarasyon, pero malalim ang epekto sa mundo ng Espiritu. At kung hindi mo pa ito nagagawa, magsabi ka ng taimtim na, "Salamat Panginoon." Dahil kung narating mo ang dulo ng panalangin ito, ibig sabihin ay may espiritual na tagumpay na naganap. Ang mga tanikala ng kakapusan ay naputol. Ang mga pinto ng oportunidad ay bumukas. At higit sa lahat, ang puso mong minsang nabigo ay muling lumakas. Kaya't ngayong oras, sa pagtatapos ng panalangin ito, bitbitin mo ang kapayapaan, ang pag-asa, at ang katiyakan na hindi ka na muling babalik sa dati. Ikaw ay bago na. Ang buhay mo ay may bagong direksyon at ang langit ay sumasama sa iyo sa bawat hakbang. Huwag kang bibitaw, huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang lalayo. Dahil araw-araw may inihahandang panibagong himala ang Diyos sa mga pusong tulad ng sayo. Kaya habang nakapikit ka pa, habang nararamdaman mo pa ang init ng kanyang presensya, tahimik mong sabihin, "Panginoon, salamat po. Patuloy akong maniniwala, patuloy akong susunod, at patuloy akong maghihintay sapagkat ang kasaganaan ko ay nagsimula na." Amen.